Magandang araw sa inyo. Ang lulutuin natin ngayon ay time-consuming. At dahil wala tayong masyadong oras, isa lamang ang magagawa ko para makita ninyo. Kaya manood po kayong mabuti. Maaari kayong bumili ng kahit na anong sugpo o hipon, basta dapat malalaki. Gagamit tayo ng tiger prawns ngayon. Tanggalin ang ulo, ang balat, pero iwanan nyo ang buntot. Hiwain nyo sa likod para bumuka ang prawn. Para sa dish na ito, gagamit tayo ng mga 4 o 5 tiger prawns. Makakagawa na tayo ng 2 canapes mula sa isang prawn. Ang gagawin natin ngayon, lalagyan natin ng konting salt at wine. I-marinate muna natin sandali. Malaking bagay ang nagagawa ng pagmamarinate dahil ina-absorb ito ng meat at lalong sumasarap ang lutuin. Ayan. Pagkatapos i-marinate, maaari ng lutuin ng prawn. Para sa base natin, gagamit lang tayo ng sliced bread. Pero alisin muna natin ang mga gilid. Ayan, ganito. Tapos, hihiwain natin ang tinapay sa 2. Mga 2 inches na pa-rectangle. Ngayon naman, mag-spread tayo ng egg paste sa ibabaw. Gawa ito sa egg, flour at water na pinaghalo-halo. Tapos, lalagyan natin ang piraso ng taba sa ibabaw. Ito ay taba ng baboy na hiniwa ng manipis. Mas manipis, mas okay. Ilalagay na natin ang tabang ito sa ibabaw tapos isa pang layer ng egg paste. Maaari na nating ilagay ang sliced prawn sa ibabaw. Ayan. Ilagay nyo lang po ito ng pagganito. Ayan. Lagyan muna natin ang isa pang layer ng egg paste bago natin ilagay sa kawali at iprito. Kung gusto nyo pang maglagay ng additional ingredients, ngayon nyo na dapat gawin yon. Pwede nyong lagyan ng cilantro leaves o kaya naman ay piraso ng sausage. Mas gaganda ang presentation ng sandwich at mas lalo pa itong sasarap. Ay naku, munti ko nang malimutan. Ilagay na natin ang egg yolk. Yung egg yolk, ilalagay natin ito sa ilalim ng prawn. Hard-boiled egg yolk yan na ilalagay natin sa gitna. Yan. Tapos, takpan nyo ulit ng prawn. Medyo makapal ito kaya ipepress natin ng dahan-dahan para maging flat ng konti. Para mas pantay ang itsura. Ngayon, para masigurong hindi maghihiwa-hiwalay ang ingredients habang piniprito, gagamit tayo ng 2 toothpicks para i-hold lahat. Ayan, ilalagay natin sa 2 gilid. Ilagay na sa kawali at iprito. Okay? Ipiprito na natin ito ngayon. Tandaan nyo, mabilis maluto ang prawn. Napakahalaga na huwag mahulog yung ingredients, kaya gagamit tayo ng 1 pares ng chopsticks. Pagkatapos lang ng mga 2 minuto, okay na yung prawn natin. Luto naman na ang egg yolk at mabilis ding maluto yung manipis na taba. Gumamit na lang kayo ng chopsticks para baliktarin ito at para maiwasang mahulog ang ingredients. Okay? Sandali na lang. Ayan, luto na ang prawn. Pwede na natin tong alisin. Panoorin niyo po sanang mabuti kung paano ko to hihiwain. Sa paghihiwa ng canapé na ito, uumpisahan natin sa gitna, gaya nito. Iposisyon nyo ang knife sa gitna, tapos hiwain nyo ng 1 movement lang. Tapos, dahan-dahang islice mula sa tail, gaya nito. Ganon lang. Yan, meron na tayong 2 kalahati. Ilagay na natin sa plate. Okay, meron tayo ritong 4 na canapes. 4, tapos hahatiin sa 2 bawat isa. Sakto ito para sa 8 tao. Yan. Ito ang dish natin ngayon. Ang deep-fried prawn and egg yolks canapé. Napakagandang tingnan at napakasarap din. Isang kilalang Taiwanese banquet dish. Maaari nyo rin gawin ito sa inyong mga tahanan. Samahan nyo lang ng 1 o 2 putahe pa. Ito ay isa sa mga kilalang Taiwanese dishes. Subukan nyo po ito sa inyong mga bahay. Sana naman, nag-enjoy po kayo sa panonood ng show natin ngayon. See you next week!